Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Ang ating kwento sa araw na ito ay tatalakay sa isang bagay na kahit anong tago natin ay hinding-hindi natin matatakasan, ang sarili nating konsensya. Minsan, akala natin ay sapat na ang pananahimik para ibaon ang isang pagkakamali sa limot. Ngunit ang puso ay may sariling paraan para ipaalala ang bigat ng ating mga nagawa. Sa bawat pintig at bawat gabing hindi tayo makatulog, doon natin mapagtatanto na ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa pagtatago kundi sa pagharap sa katotohanan. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Ivana. Nagsimula ang lahat sa tahimik na bayan ng Calatagan, Batangas, kung saan ang bawat alon ng dagat ay tila may ibinubulong na sikreto. Kasama ko noon ang aking matalik na kaibigang si Glyza at ang kanyang kasintahan na si Geraldo. Masaya kaming nagtatawanan sa harap ng bonfire habang ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin at ang tamis ng alak. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang kaba sa aking dibdib tuwing magtatama ang paningin namin ni Geraldo sa gitna ng kadiliman. Mayroong apoy na mas matindi pa sa bonfire na aming pinagsasaluhan noong gabing yon. Hindi nagtagal ay nakatulog si Glyza dahil sa labis na pagod at kalasingan, kaya naiwan kaming dalawa ni Geraldo na gising sa dalampasigan. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman ko ang panghihina ng aking tuhod at ang unti-unting pagguho ng aking depensa. Alam kong mali. Alam kong pagmamay-ari siya ng aking kaibigan. Ngunit ang tukso ay tila isang malakas na agos na humihila sa akin pailalim. Sa ilalim ng mga bituin, hinayaan naming malunod kami sa bawat halik na puno ng pagnanasa at pagtataksil na walang sino man ang nakakaalam. Nagpatuloy ang aming palihim na ugnayan sa loob ng maraming buwan kahit bumalik na kami sa ingay ng Maynila mula sa aming bakasyon. Madalas kaming magkita sa isang maliit na kondo sa Mandaluyong, malayo sa mapanuring mata ng aming mga kakilala at lalo na kay Glyza. Si Homer, na pinsan ni Geraldo, ang tanging nakakaalam ng aming ginagawa, ngunit mas pinili niyang manahimik dahil sa malalim nilang pagkakaibigan. Bawat haplos ni Geraldo ay tila gamot sa aking pangungulila, ngunit sa tuwing uuwi ako, palaging may kasamang pait ang bawat alaala ng aming pagsasama. Ang aming relasyon ay parang isang magandang panaginip na unti-unting nagiging bangungot dahil sa bigat ng lihim na aming kinikimkim sa aming mga puso. Pakiramdam ko ay ninanakaw ko ang kaligayahan na dapat ay para sa aking kaibigan, habang si Geraldo ay patuloy na nagpapanggap na matapat na kasintahan. Sa bawat tawa ni Glyza tuwing magkakasama kaming tatlo, parang may kutsilyong sumasaksak sa aking konsensya na unti-unting dumudugo nang hindi nakikita. Hindi ko na alam kung hanggang kailan namin kayang panindigan ang kasinungalingang ito na tila isang anay na sumisira sa aming pagkatao. Isang gabi, habang kumakain kami sa isang restaurant sa Quezon City kasama ang aming barkadang si Ibarra, biglang naitanong ni Glyza ang tungkol sa kasal. Kitang-kita ko ang pagkataranta sa mga mata ni Geraldo, habang ako naman ay tila nabulunan sa aking iniinom na tubig dahil sa matinding kaba. Napansin ni Ibarra ang aking pagkabalisa, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Marahil ay dahil sa respeto o baka may hinala na rin siya. Doon ko napagtanto na ang aming mundong binuo sa kasinungalingan ay unti-unti nang nayayanig at malapit nang gumuho sa isang iglap. Habang tumatagal, lalong nagiging mapanganib ang aming bawat galaw dahil tila nagiging masinalain ang mga tao sa paligid naming dalawa ni Geraldo. Si Giselle, na isa ring malapit na kaibigan ni Glyza, ay madalas kaming mapansin na laging magkausap sa cellphone at tila may sariling mundo. Kahit anong iwas ko, ay hindi ko mapigilan ang sarili kong hanapin ang presensya ni Geraldo, lalo na kapag ramdam ko ang lungkot sa aking silid. Ang bawat sandali ng aming wild na pagnanasa ay laging sinusundan ng matinding pagsisisi
na hindi ko maibahagi sa kahit na kaninong tao. Sinubukan kong makipaghiwalay kay Geraldo para ayusin ang aking buhay at ibalik ang dignidad na matagal ko nang naiwala dahil sa aming bawal na pag-ibig. Ngunit ang bawat pagtatangka ko ay laging nauuwi sa muling pagpapadala sa kanyang mga bisig at sa mga pangakong alam kong hindi naman matutupad. Sabi niya ay mahal niya ako, ngunit alam kong hindi sapat ang pag-ibig kung ang pundasyon nito ay ang pananakit sa damdamin ng iba. Ang aming kwento ay isang malaking pagkakamali na pilit naming ginagawang tama sa aming mga sariling mata kahit na ito ay imposible. Sa gitna ng lahat ng ito, nalaman kong buntis si Glyza at ang balitang ito ay tila isang malakas na sampal sa aking namamanhid na mukha. Hindi ko mapigilang maiyak sa harap niya, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding puot sa aking sarili at sa sitwasyong aming kinasasadlakan. Paano ko nagawang traidorin ng isang taong magsisilang ng anak ng lalaking lihim kong minamahal at sinasamba sa loob ng kwarto. Dito nagsimulang mag-alsa ang aking konsensya na tila isang bagyong handang manalanta sa lahat ng aming itinago sa loob ng mahabang panahon. Nagpasya kaming magbakasyon sa Baguio City upang kahit paano ay makahinga mula sa bigat ng aming mga lihim at sa tensyong namumuo sa aming grupo. Kasama namin si Hilario, ang nakatatandang kapatid ni Geraldo, na noon pa man ay napaka-strict at mapagmasid sa bawat kilos ng kanyang mga kamag-anak. Sa malamig na klima ng syudad, mas lalong naging matingkad ang init ng aking pagkakasala habang tinitignan ko si Glyza na masayang namimili ng mga gamit para sa sanggol. Bawat ngiti niya ay tila sumbat sa akin na nagpapaalala kung gaano ako kawalang pusong kaibigan sa harap ng kanyang kabutihan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa Camp John Hay, hindi sinasadyang naiwan kaming dalawa ni Hilario sa isang bench habang ang iba ay bumibili ng pagkain. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata at tinanong kung bakit tila malayo ang aking iniisip at parang laging may dinadalang mabigat. Kinabahan ako ng husto dahil kilala si Hilario sa pagiging matalas ang pakiramdam at hindi madaling maloko ng anumang mga mabubulaklak na salita. Napayuko na lamang ako at nagsabing pagod lang ako sa trabaho, ngunit alam kong hindi siya naniwala sa aking naging mababaw na palusot. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog at paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang mukha ni Glyza at ang bata sa kanyang sinapupunan na walang malay. Paano kung malaman nila ang lahat? Paano kung ang batang ito ay lumaking ang ama ay isang manluloko at ang ninang ay isang mang-aagaw ng kaligayahan? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na nagsasabing kailangan ko nang itigil ang kabaliwang ito bago pa maging huli ang lahat. Ngunit ang takot na mawala si Geraldo at ang takot na itakwil ng lahat ay laging namamayani sa aking isipan. Tinangka kong kausapin si Geraldo ng masinsinan habang ang lahat ay abala sa panonood ng sine sa loob ng aming tinutuluyang cabin sa tuktok ng bundok. Sabi ko sa kanya na kailangan na naming aminin ang lahat dahil hindi ko na kayang tignan ang mga mata ni Glyza nang walang halong hiya. Ngunit nagalit siya at sinabing masisira lang ang lahat, pati na ang kanyang pamilya, kung magpapadala ako sa aking emosyon at sa aking konsensya. Sabi niya ay itago na lang namin ito hanggang sa mamatay kami dahil wala naman daw makakaalam kung mananahimik kaming dalawa. Dahil sa kanyang pananakot at pagmamanipula, muli akong nanahimik at hinayaang lamunin ng dilim ang aking natitirang bait sa katawan para lamang sa kapayapaan. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi nagbigay ng kapayapaan, kundi mas matinding gulo sa aking loob na tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mailap ako sa mga kaibigan at maging sa aking pamilya dahil pakiramdam ko ay nakasulat sa aking noo ang aking kasalanan. Ang aking katawan ay unti-unting nanghina at ang dati kong masayahing disposisyon
ay napalitan ng isang malamig at walang buhay na anyo. Isang hapon sa Burnham Park, nakita namin si Inigo, ang dating manliligaw ni Glyza na tila may alam din sa aming mga sikretong pilit naming itinatago. Binati niya kami ng may halong pambubuska at ang kanyang mga salita ay puno ng mga double meaning na tila itinutusok sa aming mga balat. Napansin ni Glyza ang tensyon sa pagitan namin ni Inigo at Geraldo, kaya naitanong niya kung may problema ba kaming hindi niya nalalaman o naiintindihan. Pinilit ni Geraldo na magbiro upang maiba ang usapan. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi na talaga maalis-alis hanggang sa aming pag-uwi. Pagbalik namin sa Maynila, lalong lumala ang aking pakiramdam hanggang sa dumating ang punto na madalas na akong himatayin sa gitna ng aking trabaho sa opisina. Dinala ako ni Imelda, ang aking katrabaho, sa klinik at doon ay nalaman kong labis na stress at depression na ang aking dinaranas dahil sa isipin. Pinayuhan niya akong magpahinga at ayusin kung ano man ang bumabagabag sa akin dahil hindi na raw normal ang aking pangangatawan sa bawat araw. Ngunit paano ko aayusin ang isang bagay na ang tanging solusyon ay ang pagwasak sa buhay ng mga taong malapit sa aking puso? Gabi-gabi ay umiiyak ako at humihingi ng tawad sa Diyos kahit alam kong patuloy pa rin akong nagkakasala sa bawat sandali na kasama ko ang lalaking iyon. Ang bawat text ni Geraldo ay tila isang lason na unti-unti kong iniinom at ang bawat pagkikita namin ay isang hakbang palapit sa aking tuluyang pagkasira. Hindi ko na alam kung sino ang tunay na Ivana dahil ang nakikita ko sa salamin ay isang estranghero na puno ng poot at pagsisisi. Ang konsensya ay hindi lamang isang boses sa isip, ito ay isang bigat na dahan-dahang pumapatay sa aking kaluluwa at katinuan. Isang araw, habang nasa bahay ako ni Glyza sa Tagaytay para sa kanyang baby shower, hindi ko sinasadyang naiwan ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nag-text si Geraldo ng isang napaka-wild at mapangahas na mensahe tungkol sa aming huling pagkikita sa isang hotel na puno ng mga detalye ng aming pagtataksil. Sakto namang kinuha ni Glyza ang cellphone ko para tignan ang oras at doon na bumulaga sa kanya ang katotohanang matagal na naming itinago sa dilim. Nakita ko ang pagpapatak ng kanyang mga luha sa screen ng aking phone at ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Tumakbo ako palapit sa kanya at sinubukang humingi ng tawad. Ngunit itinulak niya ako ng buong lakas habang humihagulgol siya sa sobrang sakit at matinding galit. Dumating sina Genaro at Hilda, ang mga magulang ni Glyza. Nagulat na gulat sa eksenang kanilang nadatnan sa gitna ng masayang pagdiriwang ng okasyon. Binasa ni Genaro ang mensahe at doon ay tuluyan ng sumabog ang galit ng buong pamilya laban sa akin at lalo na kay Geraldo na noon ay kararating lang. Hindi ko na magawang itanggi ang lahat dahil ang ebidensya ay nasa harap na naming lahat at wala nang kawala. Agad na pinalayas ako ni Hilda sa kanilang tahanan at sinabing huwag na akong magpapakita sa kanila kahit kailan dahil sa aking nagawang napakalaking kataksilan. Si Geraldo naman ay sinampal ni Glyza ng paulit-ulit hanggang sa magdugo ang labi nito. Habang ang lahat ng bisita ay nakatingin sa aming lahat nang may pandidiri. Tumakas ako palayo sa lugar na yon. Dala ang aking gamit at ang matinding kahihiyang habang buhay na nakadikit sa aking pangalan at sa aking pagkatao. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo sa aking paanan at wala na akong mapupuntahan para magtago sa lahat. Nagkulong ako sa aking apartment sa Makati ng ilang linggo. Hindi kumakain ng maayos at hindi rin pumapasok sa trabaho dahil sa sobrang hiya sa mga nangyari. Tinangka akong tawagan ni Isabel, ang aking kapatid, upang kumustahin at alamin ang buong kwento. Ngunit kahit siya ay hindi ko kayang harapin sa mga sandaling iyon, ang bawat sulok ng aking kwarto ay nagpapaalala sa akin ng aking mga kasalanan at ang boses ni Glyza na humihingi ng katarungan
ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Doon ko naisip na ang tunay na parusa ay hindi ang pagkawala ng kaibigan, kundi ang mabuhay sa sariling impyerno. Pati si Hiraldo ay tinalikuran na ako dahil sinisisi niya ako kung bakit ko raw hinayaang makita ni Glyza ang aming mga usapan sa aking sariling cellphone. Sabi niya ay sinira ko raw ang buhay niya at ang kinabukasan ng kanyang anak na tila ba wala siyang kinalaman sa lahat ng aming mga ginawa. Napagtanto ko na sa huli, ang lalaking ipinagpalit ko sa aking dangal ay wala palang balak na panagutan ng lahat at mas piniling isalba ang sarili. Mag-isa akong lumalaban sa dilim habang ang konsensya ko ay patuloy na bumubulong na ito ang nararapat na kabayaran para sa akin. Nabalitaan ko na lamang mula kay Igor, isang common friend namin, na nakunan si Glyza dahil sa sobrang stress at depression na idinulot ng aming ginawang pagtataksil. Ang balitang ito ang tuluyang pumatay sa aking espiritu dahil alam kong ako ang naging dahilan ng pagkawala ng isang inosenteng buhay sa mundong ito. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili na magwala sa loob ng aking kwarto. Sinisira ang lahat ng bagay na nakikita ko bilang paglalabas ng galit. Ang bigat sa aking dibdib ay naging isang pisikal na sakit na tila unti-unting dumudurog sa aking mga buto at laman. Lumipas ang mga buwan at naging parang isang buhay na bangkay na lamang ako na naglalakad sa kalsada, walang direksyon at walang pangarap na natitira sa buhay. Sinubukan kong magsimulang muli sa ibang lugar, ngunit kahit saan ako magpunta, ay dala-dala ko pa rin ang anino ng aking nakaraan na hindi kumukupas. Nakikita ko ang mukha ni Glyza sa bawat babaeng nakakasalubong ko at ang boses ng batang hindi man lang nasilayan ng liwanag ay laging naririnig. Ang konsensya ko ang naging pinakamahigpit kong kuta, isang bilangguan na ako mismo ang gumawa at nag-lock mula sa loob. Ang pagnanasa na dati ay nagbibigay sa akin ng panandaliang ligaya ay napalitan ng isang malalim na puot na hindi na yata mabubura pa ng anumang panahon. Naisip ko na sana ay hindi ko na lang hinayaang magtagumpay ang aking landi at ang aking mga makasalanang kagustuhan noong gabing iyon sa Batangas. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi dahil ang pinsalang nagawa ko ay hindi na kayang ayusin ng anumang sorry o anumang paghingi ng tawad. Ang bawat sandali ng aking buhay ay naging isang paalala na ang pagtataksil ay may katumbas na presyong napakamahal at napakasakit. Sa huli, nagpasya akong pumunta sa isang simbahan sa Quiapo upang doon ay ibuhos ang lahat ng aking nararamdamang sakit at humingi ng tawad sa poong may kapal. Habang nakaluhod ako sa harap ng altar, naramdaman ko ang pag-agos ng aking mga luha na tila ayaw nang huminto sa bawat segundo ng aking dasal. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang gaan, hindi dahil nawala na ang aking kasalanan, kundi dahil sa wakas ay inamin ko na sa sarili ko ang lahat. Ang pagtanggap sa katotohanan ang naging unang hakbang ko patungo sa paghilom ng aking sugatang kaluluwa na matagal nang nagdurusa. Naglakas loob akong padala ng sulat si Glyza, hindi para humingi ng pagkakataong maging kaibigan muli, kundi para lamang ipahayag ang aking taos-pusong pagsisisi sa lahat ng nagawa. Sinabi ko sa kanya na tatanggapin ko ang anumang parusa, maging sa batas man o sa lipunan, basta't malaman niyang hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi siya sumagot at hindi ko rin inaasahan na sasagot siya dahil sapat na sa akin na nailabas ko ang lahat ng bigat na nakadagan sa aking puso. Ang katahimikan niya ay isang aral na kailangan kong bitbitin habang buhay bilang tanda ng aking maling mga naging desisyon. Si Hiraldo naman ay tuluyan nang nawala sa aking buhay at nabalitaan kong lumipad na siya patungong ibang bansa para takasan ang lahat ng gulo rito. Hindi na ako nagulat dahil alam kong wala siyang lakas ng loob na harapin ang mga bunga ng kanyang mga maling desisyon at panloloko sa amin. Masakit isipin
na minahal ko ang isang taong duwag, ngunit mas masakit isipin na naging duwag din ako sa harap ng aking sariling konsensya. Ngayon ay natututo na akong tumayo sa sarili kong mga paa nang walang inaasahang sinuman na magliligtas sa akin sa aking mga dusa. Nagtrabaho ako bilang isang volunteer sa isang orphanage sa Antipolo, Rizal, kung saan inilaan ko ang aking oras sa pag-aalaga sa mga batang inabandona ng kanilang mga magulang. Dito ko nahanap ang isang bagong layunin sa buhay, ang magbigay ng pagmamahal sa iba bilang paraan ng pagbawi sa buhay na aking nasira at nawala. Tuwing nakikita ko ang mga ngiti ng mga bata, naaalala ko ang sanggol na dapat ay anak ni Glyza at nangangako akong gagawin ko ang lahat para maging mabuting tao. Ito ang aking paraan ng penitensya, ang maglingkod ng tapat at may pagmamahal sa gitna ng aking sariling matinding kalungkutan. Hindi naging madali ang bawat araw dahil may mga pagkakataon pa ring sinusubukan akong kainin ng aking madilim na nakaraan at ng mga alaala ng aking pagtataksil. Ngunit sa bawat pagkakataong yon, palagi kong ipinapaalala sa aking sarili na ang konsensya ko ang siyang tunay na nanalo dahil hindi nito ako hinayaang mabulag. Kung hindi dahil sa udyok ng aking budhi, marahil ay hanggang ngayon ay nakalubog pa rin ako sa putikan ng kasinungalingan at patuloy na nananakit. Ang pagkatalo ng aking ego ay ang tagumpay ng aking espiritu na nagnanais na muling maging malinis at marangal sa mata ng lahat. Sa ngayon, payapa na akong namumuhay sa isang maliit na bahay sa paanan ng bundok, malayo sa karangyaan at malayo sa mga tuksong maaring muling sumubok sa akin. Wala na akong nararamdamang galit kay Geraldo o sa kahit na kanino dahil ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay ang kapayapaan na aking pinaghirapang makuha muli. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para maging mas mabuting bersyon ng aking sarili. Kahit na alam kong may mga peklat na hindi na mabubura. Ang mga peklat na ito ay mga medalya ng aking pakikipaglaban sa sariling demonyo at sa aking matinding pagsisisi. Napatunayan ko na ang konsensya ay hindi kaaway, kundi isang kaibigan na gagabay sa iyo pabalik sa tamang landas kahit gaano ka pa kalayo na itaboy ng iyong mga pagkakamali. Ito ang nagpapaalala sa atin na tayo ay tao, na may kakayahang magkamali, ngunit may kakayahan din na magbago at ituwid ang ating mga maling nagawa sa buhay. Kahit na masakit ang proseso ng pagharap sa katotohanan, ito lamang ang tanging paraan para tunay na makalaya mula sa tanikala ng nakaraan at ng ating mga lihim. Sa huli, ang katapatan sa sarili ang siyang magbibigay ng tunay na kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang bawal na pagnanasa. Kaya para sa inyong mga nakikinig, huwag ninyong hintayin na ang inyong konsensya ang siyang pilit na sumira sa inyo bago ninyo piliing gawin ang tama at marangal. Masarap matulog sa gabi na walang itinatagong mabigat sa dibdib at walang takot na baka isang araw ay bigla na lang sumabog ang lahat ng inyong mga lihim. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya, hindi nagkukulong sa isang mundong puno ng takot, hinala at matinding pagsisisi na habang buhay na dadalhin ng inyong puso. Ako si Ivana at ito ang aking kwento ng pagkatalo sa sariling konsensya na naging daan para sa aking muling pagkabuhay. At yan ang kwento ni Ivana, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated
sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog, Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.